hindi sinabi ng ating Panginoon Kristo na magpabautismo ang mga tao. Kung mabasa ko, inutos niya magpabautismo ang tao. Tatanggapin mo, niloloko mo itong mga tao. Huwag kang lalagtaw muna. Pag-usapan muna natin yung sinabi ko sa John chapter 6 verse 1. Ikaw, nililito mo yung tao eh. Ang Sagot lang kayo, Mr. sumagot ka Collado. sa tanong, you are under cross. Sinabi mo kasi kanina, sinulat ko, maliwanag ko, ang sabi ni Kristo, manampalataya sa sinugo. Hindi niya sinabing magpabautismo kayo sa sinugo. Yun ang sabi mo eh. Sinulat ko eh. Tanong, kung mabasa, kung sinabi niya na magpabautismo ang tao, tatanggapin mo at nanloloko ka. Okay, ito muna. Hindi! Huwag ka muna. Sagot, Mr. Collado. Ikaw, umaalis ka dun sa verse na yun eh. Kaya nga ayon sa Biblia, usapan natin eh. Matthew, Ang nakalagay dyan sa temang pinirmahan mo, ayon sa Biblia. Ayon sa papatunayan Biblia po, mo, Brother hindi Eli. kailangan ng relihiyon sa kaligtasan. Ngayon, pinapatunayan mo, hindi kailangan ng relihiyon, kailangan lang maniwala kay Kristo. Sabi mo, gisinight mo yung 6 nandyan, ang sabi mo, sabi ni Kristo, sabi mo, ang kailangan gawin, manampalataya sa sinugo. Hindi niya sinabi na magpabautismo. Doon ako particular eh, kasi mali yung sinasabi mo, wala sa Biblia eh. Kung mabasa ko, na ang sabi ni Kristo ay magpabautismo, tatanggapin mo, niluloko mo itong mga taong ito. tinatanggap ko nasa Matthew chapter 28 verse 18 and 19 yun. Na? Anong tinatanggap mo? Yung sinabi ni Christ, go ye therefore Oh. Na? Go ye therefore and teach all nations, and? baptizing them. O, di, tinatanggap mo na yung... Di, ngayon kinakain mo yung Mr. sinabi Collado, mo dito po kayo, kanina. upo po kayo. Sabi mo kanina, hindi sinabi ni Christ na magpabautismo eh. Anong sinabi ni Jesus Christ? Manampalataya kayo sa kanyang sinugo. Manampalataya kayo sa kanyang sinugo. Hindi niya sinabi na magpabautismo kayo doon sa sinugo niya. Ano ba talaga? Magpapabautismo ba o hindi? Sumagot ka, kapatid. Magpapabautismo ba o hindi? Sagot po kayo kung magpapabautismo daw po, Sumagot hindi. ka, kapatid. Usapang ano ito eh, usapang Maginoo ito eh. Sinabi ba ni Kristong magpabautismo o hindi? Sinabi. Ka. Sinabi. O sige, salamat. Tinalikuran niya na yung una niya sinabi kanina. Wala nang baptism o good works doon. Just believe. Gaya ng ginawa ng thief at the cross. He was saved. So, napakadali ng kaligtasan, mga kapatid. Maganda yan. Maganda yan. Eto ang tanong ko ngayon uli, kapatid. Sabi mo kanina, ang Church of God ba ang ipinako sa krus? Simple lang ang kaligtasan. At ang Biblia hindi kailangang i-interpret. Sabi mo, no? Sabi mo, ika ni Kristo doon sa magnanakaw. Wala naman kasi sinabi si Kristo sa magnanakaw, bumaba ka dyan, magpabautismo ka sa Church of God. Hindi ba yun sabi mo, no? Tinatanggap mo yon? Tinatanggap mo ba yon, kapatid? Yes. Yan. Tanong ko sa'yo, si Kristo ba pwedeng bumaba ron? Sagot po kayo, Mr. Collado. Kaya niya. Ha? Kaya niya. Hindi, tanong ko sa'yo, hindi ko tinatanong kung kaya niya. Pwede ba siyang bumaba ron? Pwede. Pwede? Saan mo mababasang pwede siyang bumaba ron? Sige po, basahin nyo, Mr. Collado, kung saan sa Biblia mababasa na pwedeng bumaba si Kristo doon. Ang Diyos, kaya niyang magawa ang kanyang gagawin. Hindi, kaya ng Diyos gumawa ng kahit ano gusto niyang gawin, sabi mo no? Pero ang tanong ko sa'yo, pwede bang bumaba si Kristo sa krus? Sige, nauubos Pwede. ang oras ko eh. Pwede. Saang sitas mababasa, pwede siyang bumaba doon sa krus? Kayo pala ang yung bang nanlilito ng tao eh. Sitas, Mr. Nalilito Collado, ba'y sitas. nagtatanong? Ang hirap sa'yo nang galing yun, tinatanong Sitas. Tinatanong kilang kita kung anong sitas, kasi sa'yo nang galing yun eh. Na sabi mo,
Hindi niya inutos doon sa magnanakaw, bumaba ka dyan, magbautismo ka sa Church of God. Di ba sabi mo, tinatanong ko, kung yung magnanakaw hindi pwedeng bumaba, si Kristo ba pwede bang bumaba doon? Iyon, ano ang sitas nung kapatid? Hindi, wala pong lituhan eh. Maliwanag yung tanong ni Tinatanong Brother kita Soriano. sumagot ka kapatid. Gamitin mo yung mic Gamitin mo, mo yung mic. kapatid. Tinatanong kita Maliwanag po ang tanong lang ni Brother Soriano, anong talata yung sinabi nyo na pwedeng bumaba si Kristo nung nakapako Kaya sa lang naman krus? nagsabi na pwedeng bumaba eh. Pero ang tanong ko sa'yo, pwede bang bumaba si Kristo sa krus? Kwe. Pwede. Pako Kaya sa lang naman krus. nagsabi na pwedeng bumaba eh. Pero ang tanong ko sa'yo, pwede bang bumaba si Kristo sa krus? Kwe. Pwede. Kaya Pako sa lang naman krus. nagsabi na pwedeng bumaba eh. Pero ang tanong ko sa'yo, pwede bang bumaba si Kristo sa krus? Pwede. Ikaw may sabi, Brad, ikaw. Wala akong sinabi. Ikaw may sabi, Mr. Culyado, kanina. Wala akong Hindi sinabi. siya Ikaw nagtanong ang eh. tinatanong ko, ikaw ang nagsabi eh. Sabi mo kasi, ang sabi ni Kristo, sumampalataya. Sabi mo, hindi niya sinabi dun sa magnanakaw na bumaba ka dyan sa krus, magpabautismo ka sa Church of God. Diba? Sabi mo. Tanong ko sa'yo, kung hindi nga makakababa yung tao, yung si Kristo pwede bang bumaba sa krus? Ikaw ang pinanggalingan ng ideya na yun eh. Ba't mo ipaparatang sa akin? Sa'yo nang galing yun eh. Ang sinabi ko, yung tao ang bababa sa krus. Ngayon, ang tanong mo sa akin, kung si Kristo pwede bang bumaba sa krus? Ano sagot mo? Anong talata? Pero yung tinanong mo na yun sa akin, nasa Bible ba yung tinanong mo? Nasa Balik pa rin Bible kita. pa naman yung sinabi mo. Na pinanggalingan ng tanong ko. Kaya nga kita tinatanong exactly to prove na wala sa Bible yung pinagdadadaldal mo dyan. Ano ka? Wala naman nakasulat sa Biblia na sasabihin ba ni Kristo, hoy, bumaba ka dyan na magpabautismo ka sa Church of God. Sinabi mo eh. Meron ba sinabi si Kristo gano'n? Di, yung ideya na yon ng pagbaba sa krus. Ang sa'yo sinabi galing. ko- Teka muna. Yung ideya ng pagbaba sa krus, sa'yo galing yun eh. Di ba? Kaya tinatanong ko sa'yo, kung yung magnanakaw hindi pwedeng bumaba, si Kristo ba pwede bang bumaba? Sabi mo pwede. Anong talata? Sagutin mo, Mr. Culyado, yung tanong ni Brother Soriano. Oo. Anong talata yung sinabi mo na, oo, pwedeng bumaba si Kristo? Pwedeng bumaba si Kristo. Anong talata ro yun? Ngayon, ang tanong ko, Anong talata ro yun ang tanong ni Brother Soriano? Ito, Mr. Culyado, para matapos na yung usapan natin. Sinabi mo, sagot mo, pwedeng bumaba si Kristo. Ang tanong sumunod ni Brother Soriano, anong talata mo mababasa na pwedeng bumaba si Kristo? Meron na wala, meron ka mo, ano ngayong talata yung pwedeng bumaba si Kristo? siya lang ang nagtanong eh. Kasi oras ng pagtatanong niya eh. Kaya nga, siya ang nagtanong kung pwedeng bababa. O, sinagot ko, oo. Anong talata yon? Yun nga ipakita mo ngayon dito. Kasi dapat, kung magtanong siya, nasa Bible din yung tanong niya. Am I correct? Ganito Tama na lang. Ganito po, mga kababayan. Ilang ano minuto po? pa ba? Ilang minuto pa? Tapos na? Tapos na po ang 5 pagtatanong po ninyo. Ngayon, wala naman pong mababasang talata si Mr. Culyado na si Kristo pwedeng bumaba dahil wala nga siyang makita talaga. Siguro po, Bradley, kayo na po ang huling Meron pa ba magsasalita. akong 15 minutes? Opo, 15 minutes sige, para po salamat, kayo tumindig 15 pa. minutes. Alam niyo, meron pong dahilan kung ba't ko tinatanong yan. Di naman ako nagtatanong ng nonsense eh. Unang-una, siguro, hindi naman ako nonsense eh. Siguro mararamdaman niyo naman na I'm not a nonsense preacher of the Word of God. Una-una, ito. Sabi niya kasi kanina, hindi daw sinabi ni Kristo dun sa tao, Hoy, bumaba ka dyan, magpabautismo ka sa Church of God. No? Kaya nga, tinatanong ko sa kanya, si Kristo ba naman pwedeng bumaba? Sagot niya, pwede raw eh. Alam niyo bang hindi pwedeng bumaba si Kristo ron? Alam niyo ba mga kapatid? Hindi siya pwedeng bumaba ron. Kasi pagbaba niya ron, hindi magaganap yung pagtubos niya sa kaligtasan ng tao, ng mga taong ililigtas niya. Paano magaganap yun kung hindi siya mamamatay doon? Kaya siya ipinako sa krus doon para mamatay ayon sa kasulatan. Pakinggan nyo ha, sa isang talata.
Basa. Siya'y inilibing Oh. at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Meron na pong kasulatan bago pa napako si Kristo ron, mamamatay siya talaga ron. At kailangan siya'y mamatay, pagkatapos ay ilibing, at mabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Kaya yung sabi niya kanina sa tanong ko, kung yung magnanakaw hindi pwedeng bumabaron para magpabautismo, si Kristo ba pwede bang bumabaron? Hindi po. Sabi niya, ang Diyos daw magagawa kahit ano gusto niya gawin. Hindi yung totoo yun. Yan ang maling aral ng Baptist. Everything daw magagawa ng Diyos. Di po totoo yan. Huwag kayo maniniwala sa Baptist. Pakinggan nyo ha. Sa Tito 1:2, ganito nakasulat. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan Na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling. pwede bang magsinungaling ang Diyos? He is a God that cannot lie. Yung paniniwala, God is all-powerful. Lahat ng gagawin niya, gusto niyang gawin, magagawa. Hindi po totoo yun. Hindi magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Isa sa hindi niya magagawa, He cannot lie. And it is impossible for God to lie. Pakinggan nyo, sa 6 ng Ebreo, ganito nakasulat. Englishin natin. That by two immutable things in which it was impossible for God to lie. Huwag nyo na pong kakalimutan yan para huwag kayo maloko ng Baptist. Kahit siya'y Diyos, meron siyang hindi magagawa. Ito si Kristo, Diyos po ito Pero nagkatawan tao. And exactly kaya siya nagkatawan tao para tubusin niya ang kasalanan ng tao. Pag bumaba siya dun sa krus, hindi magaganap yung pagtubos. Dahil nakasulat sa kasulatan, dapat siyang mamatay sa krus. Nakuha niyo punto mga kapatid? Ayon sa kasulatan, mamamatay siya doon. Pag bumaba siya, hindi pwede. Kaya tinan ninyo, sabi niya, yung ignorance na sa kasulatan is ignorance of God. Ignorante talaga itong kausap natin ngayong gabi. Alam niyo kung bakit? Pinako na nga ang paat kamay, papababain mo pa yung tao. Ang tanong, ano ang utos sa hindi nakapako ang paat kamay? Nakapako ang paat kamay nung magnanakaw yung hindi nakapako ang paat kamay, ano utos? Gis 39 ng Marcos, pakinggan nyo. At kanilang sinabi, kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, sa sarong aking ininuman ay iinom kayo. At! Hindi ko nababasahin, nababasa nyo? At sa bautismong ibinautismo sa akin ay... Amen! Eto ngayon, isang taga-Tugega raw, panganib ng Tugega raw ito. Ang sinasabi, kalaban ng nasa Biblia. Wala raw sinabi si Kristo na magpabautismo kayo. Wala raw. Nung itanong ko under cross, siya na mismo nagbigay ng talata, 28:19, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. At sinasampal niya yung pagmumukha niya. Ito bang klase ng mga pastor na ito, mga kapatid, ang susundan nyo? Pag sumunod kayo rito, mga ano kayo, buena mano kayo sa impyerno pagdating ng araw. Alam nyo, kawawa kaluluwa nyo rito sa mga ito. Kawawa ang mga taong maniniwala sa ganitong mga pastor. Pero mo ang pinagsasasabi, wala sa Biblia. Labag pa sa Biblia. Wala na nga sa Biblia, labag pa sa Biblia. Eto pa. Sabi niya kanina, napakadali raw ng kaligtasan. Simple lang. So napakasimple, mga kapatid, na tinatawag. Ang Bible ay very clear. Wala nang interpretation yan. Ha? Hindi na kinakailangan, interpret mo pa. Ha? So, walang religion. There's no religion na sinabi ng Bible. May naaalala tuloy ako dyan Alam nyo, yung mga nagsasabi na simple lang, medyo ano yun Medyo ano yan Alam nyo kung bakit? May naalala ako nagsabi, simple lang. Paparinig ko lang sa inyo yung pastor na nagsasabi na simple. Eto, pakinggan nyo sandali. Ito, simple. Hindi naman hiwaga ho yan. Hiwaga pa ba yan kung sino yung nakatatanda?
Sino panganay? Si Cain. Sino bunso? Si Abel. Sino panganay? Si Cain. Sino bunso? Si Abel. Pero sabi nung puno, Ikaw naman simple-simple. Yan. Yan pala eh. Yan ang mga proponent ng salitang simple-simple. Pati kaligtasan, sinimplify nito. Delikado ito. Alam nyo ba kung ano ang kaligtasan, mga kapatid? Babasa po ako ha. Tingnan nyo kung simple. Gis 22 ng Mateo. At kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Ngunit, ang mananatili hanggang sa kawakasan ay siyang maliligtas. Simple ba yun? Lahat ng tao magagalit sa'yo? Simple ba yun? Simple ba yung mananatili ka hanggang sa kawakasan, kapatid? Simple ba yun? Oh, tapos sabi niya, dinuktungan niya na naman ang katarantaduhan niya. Alam niyo anong dinuktong niya? Wala naman sinabing susundin ang utos at kailangan gumawa ng mabuti. Hindi na kakailangan niya. Kailangan maligtas ka bago ka gumawa ng mabuti. Baliktad na naman. Kung ikaw ay tunay na ligtas, kailangan ipakita mo ang iyong mabuting gawa. Hindi pwede na gumawa ka muna ng mabuti para ikaw ay maligtas. Kundi ikaw ay maligtas muna bago ka gagawa ng mabuti. Ang kailangan gumawa ka ng mabuti para ka maligtas. O, pakinggan nyo ha, Filipos 2:12. Pag ako po ang nagsalita, may sitas. Pag siya nagsalita, walang sitas. Ako pag nagsalita, may sitas. Filipos 2:12. Pakinggan nyo ha. Eto, sabi. Babasahin ko po, dahan-dahan. Kaya nga mga minamahal ko, mga minamahal ko, kung papaano ang inyong laging pagsunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo. Eto nyo ha, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Gagawa ho ba tayo? Hindi. Biro mo, lubusin no, sabi, lubusin ninyo ang gawain. Tingnan niyo, ang sinasabi niya, baliktad sa Biblia. Ang sabi ni Pablo, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Para tayo maligtas, gagawa nga tayo mga kapatid Kaya lang, ikinalulungkot ko, iniwanan niya tayo. Ikinalulungkot ko. Sige po, naku po, mga kababayan. Tutuloy ko na lang kahit wala siya. Pero ayoko sana nang wala siya. Gusto ko nasa harap siya para siya star of the show. Hindi ba ganun yun, mga kapatid, ano? Kasi, mas maganda yung nagsasalita kang nakaharap yung kausap mo. Kaya baka sabihin, tanatraidor mo pero hindi ko nakasalanan dahil umalis siya. Pero yung sinabi niya kanina, ito, isa-isahin ko, mga kapatid, Sabi niya, the church is not a religion. Sabi niya, the church is not a religion. Palagay na natin that the church is not a religion. But the question is, does the church teach or teaches a religion? Kung ang iglesia ay hindi relihiyon, ang iglesia po ba ay nagtuturo ng relihiyon? Yan ang ating tanong. Ang iglesia ba nagtuturo ng relihiyon? Maliwanag, ang sabi ni Santiago. Balik natin sa screen ang 1:27 ng Santiago. Pakinggan nyo. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Ayon. Meron palang dalisay na relihiyong itinuturo ang Biblia, mga kapatid. Yun pala ay binubuo ng dalawang mahalagang bagay yung relihiyon sa Biblia. Ang una, yung paglingap sa mga babaeng baot, mga ulila, yung kapuspalad. Yung pong pagkakawang gawa ang ibig sabihin doon, yung pagkaawa. Ikalawa, pag-ingatan ng kanyang sarili na walang dungi sa sanlibutan.
Ibig sabihin, yung paggawa mo ng kabutihan, yung pag-iingat mo sa masama. Dalawa po ang aspeto o sangkap ng tunay na relihiyon na dalisay na nasa Biblia. Alin yon? Yung pagiging maawain at pagiging banal. Pag-iingat sa sarili na huwag madungisan ng sanlibutan, which is holiness. Kaya dalawa po ang sangkap ng tunay na relihiyon o dalisay na relihiyon. Charity and holiness. Pagkamaawain at yung kabanalan. Tingnan ninyo ang sabi ni San Pedro. Sa isang talata ng ikalawang Pedro 1 o 3, ganito sinasabi sa versikulo 11. Pakinggan nyo. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano nga ang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain? Ayan, yan po ang sangkap ng tunay na relihiyon dalisay sa Diyos, banal na pamumuhay at pagkamaawain. Yung charity, yung pagkamaawain sa kapuspalad, gaya ng mga ulila, yung mga babaeng bao, yung mga disabled, yung mga nangangailangan. Isa po yan sa sangkap ng tunay na relihiyon. At ang ikalawa ay yung pagbabanal o pamumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Yan po ang essence ng tunay na relihiyon. Tapos, eto ngayon ang Baptist, sasabihin, hindi kailangan na relihiyon. Ba't kaya pag pinagpuyatan pa ng mga apostol na isulat ito? Sinulat ni Pablo, sinulat ni Pedro, sinulat ng mga apostol. Pagkatapos sasabihin kayo ng Baptist, wala nang kailangan na relihiyon. Mali po yan, mga kababayan. Isang tahasang panluloko yan sa kapwa. Kaya delikado ang relihiyon mga kapatid. Ang paniniwala, kung hindi mo malalaman yung pasikot-sikot ng banal na kasulatan, kaya nga sabi ko sa aking mga kapatid sa pananampalataya, kung magre-relihiyon tayo, hindi naman nakabatay sa Biblia, daldal lang ng daldal ang pinistro. Mabuti pa siguro, tumigil na lang tayo. Sayang lang Bakit po kung magre-relihiyon ka, sampay bakod lang Alam niyo ba kahulugan ng sampay bakod, mga kababayan? Kasi dito sa Ilocano, hindi yata alam yung kawikaan Tagalog na yung sampay bakod lang pala kaya paniniwala mo Ang kahulugan kasi sa amin ng sampay bakod, mabuhay. Kasi yung bakod, lalo na kung mabuhay yun, hindi naman talaga sampayan yun pagka doon ka nagsampay, sampay bakod, ibig sabihin mabuhay, wala sa lugar. Hindi tama. Merong mga ganun, sampay bakod May sampay bakod na pag-ibig, may sampay bakod na paniniwala. Bakit? Walang katatagan yung ganun paniniwala. Dapat ang paniniwala, binabasa sa Biblia. Pagka labag sa Biblia, tinan ninyo isang katangahan ng ating kausap. Minumura ko raw siya. Wala naman ako sinabing tanga siya, o bobo siya, o gago siya. Sabi ko, yung sinasabi niya, katangahan, kabubuhan. Alam niyo kung bakit? Kasi meron naman talagang tanga Sabi ng Biblia, alam niyo ba kahulugan ng tanga, mga kababayan? Tignan nga natin sa Webster Dictionary yung kahulugan ng tanga. UP Dictionaryong Filipino po, ang salitang tanga. Tao na kulang sa kakayahang humatol at magpasya. Babal, bobo, danghag, estupido. Ayan, ang kahulugan sa UP Dictionary ng salitang tanga, yung taong kulang sa kakayahang humatol at magpasya. Sa Biblia po ba may tanga? Basahin nga natin, Brother Willie, yung magandang balita Biblia sa Ito po Galacia. ang sabi naman, O tangang mga taga-Galacia, Ano raw ho sino sabi ang pumulam sa inyo? Sabi po ni San Pablo sa mga taga-Galacia nung una, tangang mga taga-Galacia. Tanga talaga Walang malay sa aral ng Diyos. Kaya ang tawag ni Pablo, tanga Nagmumura ba si Pablo noon? Salita ng Diyos yung ginagamit natin, ang Biblia. Meron talagang tanga. Bakit hindi mo naman masasabing katangahan yun, Biro mo, si Kristo raw ay, sino ba ang bumautismo kay Kristo? Sagot ko, si John the Baptist. Ang konklusyon, si Kristo Baptist.
Mga kababayan naman, matatalido naman ang mga Ilocano. Alam niyo, Ilocano nga, mahusay sa English eh. Mga Ilocano, ang taga rito, magtataka ka eh. Kahit matatanda, mahusay mag-English eh. What do you mean by the word Baptist? Baptist is someone who officiates baptism. Kagaya ni John the Baptist. He is the one officiating the sacrament of baptism. That's why he was called in the Bible as Baptist. Eh, sino ba ang bumautismo kay Kristo? Eh, si John the Baptist. O, tapos, mamaya ko sa kinunkulusyunan, tinan mo, kasi si Kristo, Baptist. Ang Baptist, hindi si Kristo. Ang Baptist, si John the Baptist, at isa lang yun. Walang nababasa sa Biblia ang Baptist Church o Iglesia ng mga Baptista. Sapagkat kung halimbawa, miyembro kayo ng Baptist, mga kapatid, bawa, miyembro ka. May tinanong ako dun sa magalang nung araw ano ba ako relihiyon mo? Baptist. Pastor ka ba? Hindi po. Miyembro po ako. Ilang taong ka na miyembro? 10. Nagbabautismo ka ba o nag-o-officiate ka ba ng baptism? Hindi po. Bakit ka naging Baptist? Yun po ang tawag sa church namin, Baptist Church. Hindi ka Baptist. Alam mo kapatid, ikaw member ng Baptist Church. Pero ikaw mismo, hindi ka dapat tawagin Baptist. Bakit? Hindi ka naman bumabautismo Punta nyo? O di ba lalabas katangahan yan, mga kababayan? Kaya pasensya na kayo. Pinaratangan ako nagmumura Kaya lang hindi ko matitiis na hindi ko sasabihin yon dahil unang-una mga kababayan, ang pinagsasasabi niya, katangahan talaga sa Biblia. Hindi ko naman sinasabi siyang tanga Ang sinasabi ko, yung kanyang sinasabing aral, katangahan sa Biblia, wala po yan sa Biblia, mga kababayan. Halimbawa, sabi niya, yun kambautis, yung tubig, kaysa kay Nunung Nue, hindi kayo nang nagligtas. Ang nagligtas yung arka, yung ark, yung daong. Yan. Yun ang paniwala niya. Ang nabasa natin kanina, sila Noe, naligtas sa pamamagitan ng tubig. Mabuti, basahin natin uli. Ayoko lang makalagpas ito Verse 20, ng unang Pedro, na ng unang panahon ay mga suwail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti. Sa makatwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Alin po ang nagligtas? Tubig. Ang sabi niya, kaya raw naligtas si Noe dahil sa daong. Mali po yun ang nasa Biblia. Naligtas si Noe at saka ang pamilya niya sa pamamagitan ng tubig. Ano ba yung kaligtasang natamo ni Noe? Yun ang hindi alam ng Baptist. Isa-isahin ko po sa inyo. Ang mundo noon nabubulok. Ang mundo po noon, pasama ng pasama. Puro na mga bulok ang tao. Puro na masasama. Malapit na lahat ng tao, magkahawa-hawa, mabulok na lahat. Gusto ng Diyos maligtas si Noe. Para maligtas si Noe, huwag siyang mabulok. Huwag siyang mahawa, kasi nakakahawa po yung masama Nagkahawa-hawa nga, biro mo, natira 8 na lang 8 na lang ang kaluluwang hindi bulok. Bulok na lahat ng tao. Wala nang pag-aasang maligtas. Para maligtas si Noe, nagpadala ang Diyos ng baha ng tubig. Ang nagligtas kay Noe sa kabulukan, yung tubig. Bakit? Tatanong dyan, bakit? Kasi yung tubig ang naghugas ng masama sa mundo. Pinatay ng tubig ang lahat ng taong masasama. Lunod sila. Parang hinugasan ng Diyos sa tubig ang mundo. Pinabaha niya, hinugasan niya lahat ng kasamaan, inalis niya, patay sila lahat. Natira ngayon si Noe, ang naligtas 8 sa pamamagitan ng tubig na wala ang kasamaan. Ano ibig sabihin? Tuloy natin sa 21, kapatid na Willie. Na ayon sa tunay na kahawig, ngayoy nagligtas sa makatwid bagay ang bautismo. Kita nyo? Ang bautismo
ang tunay na kahawig ng tubig sa panahon ni Noe na nagligtas kay Noe, yung bautismo. Yung bautismo rin po, mag-aalis ng masama sa atin. Pag nabautismohan ka, nalubog ka sa tubig, kapatid. Yung pagkatao mo na yan, malilinis. Yan. Mahuhugasan ka. Parang yung mundo noon, nahugasan sa kasamaan ng dahil sa tubig. Yun ang nagligtas kay Noe. Yung kahawig ng tubig sa baha nung panahon ni Noe, yun din ang kahawig ng tubig ng bautismo ngayon. Pag nalubog ka sa tubig, aalisin yung kasamaan mo ng bautismo ng tubig. Pakinggan nyo sa 22:16 ng Gawa. Basa. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka, at ikaw ay magbautismo, at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Kanyo, sabi ng Biblia, magbautismo ka, hugasan mo ang iyong mga kasalanan. Ang bautismo po, paghuhugas yan eh. Ang taong masama na maraming ginawang kasamaan sa buhay, pag nagbalik loob sa Diyos, inuutusang magbautismo para mawala yung kasalanan. Panlinis po yan eh. Basahin po natin sa 2:38 ng Gawa. Basa. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kita nyo, ang bautismo, utos po yan eh. Para mapatawad ang kasalanan. Paghuhugas po yan ng kasalanan ng mga tao. Ang katunayan pa sa Tito 3, pakinggan nyo nakasulat sa 5. Basa. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Kita nyo, iniligtas ang wika niya tayo sa pamamagitan ng paghuhugas. Yun nga yung bautismo eh. Sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Yan po ang sinasabi ng kasulatan, mga kapatid. Kaya nga kung ating paniniwalaan itong ating nakausap, kaawawa naman ang kaluluwan ninyo pagka kayo nagtiwala sa ganong mangangaral, na ang sinasabi, yung mismong kalaban ng kabaligtaran nung nasa Biblia. Dahil sa Biblia, yung bautismo, yung tubig ng bautismo, mahalaga po yun eh. Naglilinis yun ng kasamaan. Gaya nung tubig sa panahon ni Noe, yun ang nag-alis ng kasamaan sa mundo. At yun ang pagtutulad na ginagamit ni San Pedro. Ayon sa tunay na kahawig ngayon, nagligtas sa bautismo. Basahin natin sa English. Pakinggan nyo, ang sabi rito, which sometimes were disobedient, when once the long-suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is 8 souls, were saved by water. Hindi saved from water, kundi saved by water. Tapos sa 21, ang sabi, the like figure whereunto even baptism, that also now save us, not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. Tanyo? The like figure, ang tunay na kahawig ngayon, nung baha, nung tubig sa panahon ni Noe, yung tubig na kahawig noong tubig na yun, ang tubig ng bautismo na naglilinis ng kasamaan ng tao para magkaroon siya ng mabuting konsyensya. Ang bautismo hindi nag-aalis ng sakit sa balat. Ang bautismo hindi nagpapagaling ng eksema. Hindi yun ang layong kaya tayo binobautismoan. Inuhugasan yung pagkatao natin para maalis yung physical defect, maalis yung peklat mo, kaya yung kulugo mo, hindi po yun. Kundi, yung pagbuti ng ating konsyensya, kaya tayo idinadaan sa bautismo, yan ay paghuhugas espiritual ng mga taong magbabalik loob sa Diyos. Kaya po napakahalaga ng tubig ng bautismo eh. May kalaki po kasi yun na kapangyarihan ng Diyos. Hindi naman basta tubig yan eh. Kung basta tubig lang, di maglublub ka sa sa bathtub, di ba? O kaya maligo ka sa ilog o sa swimming pool. Hindi naman basta tubig yung tubig ng bautismo eh. Because that is commanded by God
The water of baptism is holy water. Banal na tubig na maaaring makapaglinis ng kasamaan ng isang tao yung konsyensya niya. Kayang linisin ng tubig ng bautismo. Na tubig na may kalakip na kapangyarihan ng Diyos. Yun po ang hindi naintindihan ng Baptist. Isa pa, yung sinabi niya kanina na yung kaligtasan daw ay simpleng-simple lang. Kaya ako gustong bigyan ng emphasis ito sa inyo, mga kapatid. Yung kasing kaligtasan, hindi simple yun. Yung kaligtasan, nangangahulugan yun ng pagtitiis. Pagtalima, pagsunod, pagmamahal, pag-ibig, pag-asa, paggawa ng... Sama-sama po lahat yun eh. Kanina kung matatandaan nyo, sabi niya, ang kailangan lang maniwala kay Kristo. Wala nang plus. Sabi niya. Natatandaan nyo nung sabihin niya yung kanina? Maniwala lang daw, wala nang plus. Sabi niya yon. Tandaan nyo yung acronym lang ng ABC. Admit that you are a sinner. B. Believe in the Lord Jesus Christ alone. Wala nang plus dun. B. Believe in the Lord Jesus Christ alone. Wala nang plus dun. Kailangan daw maniwala lang, wala nang plus. Tinanin yung katangahan sa Biblia yon. Sa Biblia may plus. O, pakikita ko sa inyo. 2 Peter chapter 1, verse 5. I-Englishin natin para makita natin yung plus. And beside this, giving all diligence, add. Ano ba yung add? Plus. O, ito nyo ha? Saan mo i-add? Add to your faith virtue. Isang plus. May faith ka na, you have to add to your faith virtue. Next. And to virtue, add knowledge. And to knowledge, temperance. And to temperance, add patience. And to patience, add godliness. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, charity. For if these things are in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of the Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things are blind. Tanyo? Sa bagay, nakakakita yung mata ni Kulyado nung daan palabas. Pero, yung mata niya hindi nakakakita ng aral ng Diyos. Blind. He that lacketh these things are blind. Bakit po sinabi ng Biblia, ang wala ng bagay na ito, blind? Ayaw niya kasi nung plus. Nakita nyo may plus 1.5 nga uli, 1.5. And beside this, giving all diligence, add. Di ba add yan? Verb yan verb. Add. Hindi naman ang dating daan yan Add to your faith. Add to your faith virtue. And to virtue, knowledge. And to knowledge, temperance. And to temperance, patience. And to patience, godliness. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, charity. Biro mo, dahi-dahi mo palang i-add. Tatapos ba? Basta ba sumampalataya ka kay Kristo? Personal na tagapagligtas. Ligtas ka na. Katarantaduhan yon. Di totoo yun. May kasama pa ang pananampalataya. Hindi nag-iisa yon. Babasa ako. Pakinggan nyo. 1 Corinto 13:1-3. Babasa tayo. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Tanyo? Bino mo, makakapagsalita na siya na wika ng mga tao. Ako nga, di ko magawa yun Hindi nga ako marunong Ilocano Kakaasi ni Kabsataeli. Tsak mawata ng Ilocano.
Bakit? Kasi hindi ako natira rito sa Ilocos eh. Sabi ni Pablo, kung makapagsalita ako ng wika ng mga tao at ng mga anghel, pero wala akong pag-ibig, para lang akong tanso na umaalingaw-ngaw, sabi niya. Tapos yung kasunod, kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, maalaman ko ang mga hiwaga at lahat ng kaalaman. At kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, buo, na ano pat mapalipat ko ang bundok, datapot wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Tanyo, may pananampalataya ka, nakakapagpalipat ka ng bundok, pero wala kang pag-ibig, wala ka pa rin kabuluhan eh. Kaya sasabihin ni Mr. Culyado, kailangan lang manampalataya. Manampalataya. Mali! Mali yun. Kabobohan yun. Hindi ko sinasabi, Mr. Culyadong bobo ka. Pero yung sinasabi mo, kabobohan yun. Hindi ako nagmumura, hindi mura yung bobo. Meron talagang bobo. Mga tanga. Yun. Hindi pagmumura yun. Meron talagang tanga, sinasabi ang Biblia. Pero mo, kung di ba naman katangahan sasabihin hindi na raw kailangan ng kahit ano pa, basta faith, maniwala lang, personal na tagapagligtas, tanggapin si Kristo. Mali po yun. Maniniwala. Yun. Pero may kasunod. Kahit magkaroon ka ng pananampalataya, naniniwala ka, tapos wala ka namang pag-ibig, wala kang kabuluhan. Meron pa isa. Tuloy natin sa 3. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking tinatangkilik upang ipakain sa dukha. Yan. Binigay ko na lahat ng pera ko, lahat ng pag-aari ko para mapakain ng mga dukha. At kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapot wala akong pag-ibig, walang pakikinabangin sa akin. Sabi ni San Pablo. Tanyo, kahit may pananampalataya ka na, kahit meron ka ng kaloob na panghuhula, kahit maawain ka na, binigay mo na lahat ng nasayo, pero wala namang pag-ibig sa'yo, wala ka pa rin kwenta. Kaya po ang kaligtasan hindi simple. Sabi mo simple, marami kang gagawin para maligtas ka eh. Sinisimple lang niya kasi gusto ng baptist, mga kapatid, marami silang mahikayat. Diyan na lang tayo sa baptist. Basta maniniwala lang tayo, ligtas na tayo eh. Madali. Pagkatapos pagkaanib ka, nahihingan ka ng ikapo. Paano naging simple yun? Pag hindi ka nagbigay ng ikapo, sasabihin, ninanakawan mo raw ang Diyos. Sa baptist, pag hindi ka nagbigay ng 10%, ninanakawan mo raw ang Diyos. Paano simple yun? Papakita ko sa inyo. Susweldo ka. Kakain ka sa Jollibee ng almusal. Magbabayad ka, may VAT. 10% yun. Tapos, tanghalian, kumain ka sa McDonald's, magbabayad ka na naman uli. May tax na naman uli doon. VAT uli yun, 10%. Maghapunan ka na naman uli sa isang fast food chain, 10% uli madadali ka. Tama? Babawasan ka sa sweldo mo ng withholding taxes. Tapos pagpunta mo sa kapilya ng Baptist, hihingan ka ng 10%. Pag hindi ka nagbigay, ikaw daw ay ninanakawan mo Diyos, hindi ka maliligtas. Tama? Ayan. Simple ba yun? Kahit saan ka pumunta, babawasan ka ng 10%. Paano naging simple yun? Simple lang sa bunganga niya, pero hindi po ganun ang kaligtasan. Ang kaligtasan po, may mga palatuntunan kang dapat masunod. Ang tagapagligtas ang susundin mo, siya nga magliligtas eh. Ano ba sabi ng mga tagapagligtas? Magpabautismo kayo. Sabi niya, hindi raw pero no, i-cross-examine ko siya, umamin siya Pagkatapos ng bautismo, tapos na po ba? Pakinggan nyo, sa Roma 6:4, ganito nakasulat. Tayo ngayon ang alibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Na kung papaano si Kristo'y nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kalooban ng Ama,
gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Tanyo, pagkabotismo, magbabagong buhay ka. Dati kang babaero, hindi ka naman bababae. Dati kang sugarol, hindi ka na magsusugal. Dati kang lalakero, hindi ka naman lalalaki. Dati kang masamang anak, barumbado ka sa magulang, magbabago ka na. Dati kang nagnanakaw, hindi ka na ngayon magnanakaw. Magbabago ka. Simple ba yun? Hindi simple yun. Lalo na, kapatid, gusto mong maligtas, yung anak mo, mamahalin mo, yung asawa mo, yung pamilya mo, buuin mo. Simple ba yun? Kailangan kasi, kung gusto mong maligtas, susunod ka kay Kristo eh. Eh, sabi ni Kristo, kailangan daw yung pamilya mo asikasuhin mo. Pakinggan nyo, 5:8 ng unang Timoteo. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagdakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Tama po ba? Nakasulat sa screen. Hindi pala kung kay Kristo kay kakandilihin mo sambahayan mo. Simple ba yon? Naku po para makandili mo ang sambahayan mo. Kung ikaw tatay, 6:00 pa lang, maginaw, naliligo ka na Bakit? Magtatrabaho ka maghapon, 8 oras. Pagdating sa trabaho, hindi ka magnanakaw. Susunod ka sa utos ni Kristo. Hindi ka mandadaya ng oras. Magiging tapat ka sa trabaho mo para yung sweldo mo mabuting salapi. Hindi nang galing sa pinandayaan sa kapwa. Yun ngayon ang ipapakain mo sa pamilya mo. Simple ba yun? Alam nyo, maging Kristiyano, hindi dinadaldal lang yun. Yung Kristiyano, dala-dala yun hanggang sa trabaho, sa place of work. Ang Kristiyano is a way of life. Christianity is not just a religion, but it is a way of life. It is following the tenets of Christianity or the commandments of Jesus Christ. Simple ba yun? Yung magbagong buhay ka, simple ba yun? Nako, hindi yung simple yun. Biro mo, dati kang user ng Shabu, titigilan mo, tanong nyo nga sa nagsasyabu kung mahirap, kung madali lang iwasan ng Shabu. Hindi ho mahirap mag-withdraw ng Shabu. Hindi ho madali yun, mahirap ho yun. Lalo na nagsisigarilyo ka. Tanong nyo sa naninigarilyo, sino sa inyo rito ang mga naninigarilyo? Madali ho ba? Sabi ng doktor, hoy, kulas, tigil-tigilan mo na yung paninigarilyo mo, kulas. At yung baga mo, maitim na. Mamamatay ka pag hindi ka tumigil. Sabi nung tao, paano, Dok, natigilan ko ng 10 linggo. Nung 11 linggo, tinukso na naman ako nung kaibigan ko. Umulit na naman uli. Yung palang mag-alis ng sigarilyo, hindi simple yun yung maging Kristiyano ba, simple. Pakinggan nyo, 5:17 ng 2 Korinto. Basa. Kaya't, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Tanyo. Ang mga dating bagay Ay nagsilipas na. At Narito, sila'y pawang naging mga bago. ano raw po yung maging Kristiyano? Magbabago. Pagkabotismo, magbabago ka ng buhay. Simple ba yon? Tapos, pagbabago mo ng buhay, hindi lang matatapos doon. Hanggang kailan ka lalakad sa katwiran? Hanggang kailan, kapatid na Willie? Yes. Basa. At kayo'y kapopuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Tatapwat ang mananatili hanggang sa kawakasan ay siyang maliligtas. Ayan ang kaligtasan. Mananatili kang sumusunod, mananatili kang tapat sa Diyos. Maliligtas ka. Simple yon. Sa baptist kasi, basta taas mo ang kamay mo, masampalataya po ako sa iyo, Panginoon, tinatanggap kitang personal na tagapagligtas. Amen. Amen and amen. Ikapuna. Uwian na kayo. Ligtas ka na. Ganun ang paniniwala nila wag sana kayong maniwala sa ganun, mga kapatid. Ang kapal po ng Biblia, kung ang kaligtasan tanggapin lang si Kristo. Juan 3:16. Yan ang paborito ng Baptist.
John 3:16. Ano nakasulat? For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Amen. Sasara na Biblia. Ayan, ligtas ka na, basta't maniwala ka lang. Ika, 3:16 lang yun eh. Ha? Tuloy mo nga sa 17. Tuloy mo nga sa 18, sa 19, sa 20, sa 21. Teka muna, kung yan lang tapos na. Ang gawin mo, kumuha ka ng blade. Gupitin mo. Gupitin mo yun. Yung kapira, ganyan lang yun eh. Palaminate mo. Ha? Lagay mo sa bulsa de relo dito. Iwan mo na, mabigat Biblia, mabigat, ang dami-daming babasahin. Lumabo na nga mata ko sa kababasa nun eh. Oo. Ako po'y 30 taon na nag-aaral ng Biblia, mga kapatid. Marami na po akong puyat na gabi. Siguro sa lahat ng tao sa mundo ngayon, ako ang pinakapuyat eh. Huwag naman ko kayong magagalit. Kung matulog po ako 2 oras, 3 oras lang sa isang araw. Minsan sa 48 hours, 3 oras lang tulog ko eh. Ha? Bakit po? Kasi may obligasyon ako sa kapwa-tao eh. May obligasyon pa ako sa Diyos. Eh, simple lang pala kaligtasan. Eh, di para wag ako mahirapan, bubulsa ko na lang yung John 3:16 dito. Tapos pagpunta ko sa inyo, oh, John 3:16, ligtas na kayo. Di ba ganun ang mga gawin? Naku naman, mali po sa Biblia yan. Kaya nga makapal ang Biblia eh. Ano ang sabi ng Biblia? Seek ye. 34:16. Seek ye out of the book of the Lord. Seek ye out of the book of the Lord. And read. No one of these shall fail. None shall want her mate. For my mouth it hath commanded, and His Spirit it hath gathered them. Maghahanap ka eh. Yun lang paghahanap eh. It took me more than 3 years para mga 4 na taon siguro, gabi-gabi, puyat, hanap ng sagot sa bawat tanong. Tanong ko sa Diyos, Diyos, talaga po bang merong Diyos? Ikaw ba'y talagang totoo? Ito bang Biblia ay totoo? Hanap ng sagot, hanap. No. Kung ikaw ay totoo, asan ka ba? Nalilito po ako, Diyos, asan ka? Sabi ng Katoliko, ikaw daw na kay Maria. Di ba ganun? Santa Maria, Abaginong Maria, punong-puno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay nasa iyo. Asan po raw ang Diyos? Na kay Maria. Sabi naman ng mga protestante, Our Father who art in heaven. Asan daw po ang Diyos? Nasa langit naman. Eh, sabi naman ng mga Sabatista, asan ang Diyos? God is everywhere. Nalilito na po ako, Diyos. Are you everywhere, really? Kasi, kung God is everywhere, andun pala ang Diyos. Di ba? God is everywhere eh. Eh, mali naman sa Biblia. Sabi ng Biblia, pray unto this manner, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts
as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Yan lang panalangin na yan, mahihirapan ka na eh. Bakit hindi mahirapan? Kabisado nyo, no, mga kapatid? Kabisado nyo yan? Kabisado nyo po ba? Pag hindi nyo nakabasado, bobo naman kayo masyado niyan. Kung parusahan ka ng pare, Padre, nagkasala po ako, binusuhan ko po yung ate ko. Ah, ganun ba? Masama yun. O, para ka mapatawad, manalangin ka ng 5 aba, Ginoong Maria, 5 nagsisisi ako, 5 ama namin. Ibiro mo 5 yun. Pag hindi mo nakabisado yung kung 25 anyos ka, 10 taong ka na nangungumpisal, 10 taong ka na nagrurosaryo, Ama namin, sumasalangit ka, sambay ng ngalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, sundin ang loob mo kung paano sa langit, ganyan din sa loob. Alam nyo, kabisado nyo, mga kapatid? Kabisado nyo na yan eh. Ang Katoliko, kabisado yan eh. Ang bilis-bilis nga kung sabihin yan eh. Ay, hindi naman kasi bibilisan eh, sa haba ng rosaryo, mahuhuli siya sa trabaho, di ba? Kaya nga mabilis na mabilis yun eh, tama? Kabisado na natin yan eh, yung panalangin Ama namin. Tanong ko sa'yo, kabisado mo naman yan. Where is God? God is everywhere. Hindi! Where is God? God is everywhere. Hindi nga eh. Where is God? Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Where is God? Na kay Mary. Mami, ang konti, pag nanalangin ng Ama namin, nasa langit ka. Asan ang Diyos? Nasa langit. Asan ba talaga? O, magpupuyat ka, hindi. Kaya nga po ako napuyat ng kahanap ng sagot eh. Biro mo makita ko tuloy, yung palang Diyos, wala pang langit at wala pang lupa. May tinitira na. Kahanap ko ng sagot, nakita ko kung saan nakatira ang Diyos nung hindi niya pa ginagawa ang langit at lupa. Nakita ko kung saan siya nakatira. Di ba alam niyo na yun, mga kapatid? Alam niyo na yun eh. Kapupuyat. Hanap ako ng hanap. Kasi sabi ng Diyos, maghumanap. Sabi sa mangangaral, yun lang naman ang mangangaral na hindi naghahanap eh. Yun. Umalis na pala ron. Utos yun eh. Mapupuyat ka talaga. Hindi simple, lalo na mangangaral. Hindi ho simple kaligtasan ng mangangaral. Biro mo, pag napahama kayo, ako mananagot sa Diyos. Kung di ko turo sa inyo yung totoo, mananagot ako sa Diyos pag kayo napahamak. Paano simple yun? Sasagutin ko pati kayo. Pakinggan nyo, sa 3:17 ng Ezekiel, ganito nakasulat. Basa. Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel. Kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin pagka aking sinabi sa masama. Ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ng masama mula sa kanyang masamang lakad, upang iligtas ang kanyang buhay. Ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Kita niyo yun? Pag hindi ka nagsalita, para yung tao mapatuwid, matuto ng katwiran ng Diyos, maalis sa kasamaan, mamamatay yung masamang tao, pero ang dugo niya, sisiyasatin ko sa kamay mo, sabi ng Diyos. Paano simple yun? Kaya nga ako nagkakapuyat-puyat eh. Ayokong managot sa Diyos sa kaluluwa ng kapwa ko taong naniwala at sumunod sa akin na hindi ko sila maturuan ng talagang aral ng Diyos. Yung mga ngaral, pinaghahanap yan eh. Pakinggan nyo sa isang talata ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 10. Basa. Humanap ang mga ngaral
ng mga nakalulugod na salita at ng nasusulat na matuwid na mga salita ng katotohanan. Kaya utos yung maghanap eh. Eh, yung mga ngaral na nakausap natin, di naghahanap eh. Kaya ginawa niya, simple lang ang kaligtasan. Siguro tamad yun. Eh, kung di nga tamad, ginawa simple. Hindi naman mo simple. Kailangan ka magsaliksik, sumunod sa Diyos. Magtiis sa buhay. Huwag kang gaganti ng masama sa masama. Huwag kang mambababae. Yung asawa mo, mahalin mo, kapatid. Kahit mapangit yan eh, niligawan mo nung umpisa eh. Di ba? Eh, kaya lang naman pumangit eh, inanakan mo ng inanakan, nakalabing-anim na anak na, siyempre. Eh wala na, loss yang na yun. Kumbaga yung kanyang bisingin nung araw, eh, hapit na hapit eh, ngayon, unti-unti nang bumabaksak na gano'n. Eh tapos mambababae ka, magtiis ka eh, nang kinuha mong misis eh. Ang magtiis hanggang wakas, ang mananatili sa pagtitiis, maliligtas. Simple ba yun? It's a lifetime vocation. Salvation is a lifetime achievement. Tandaan nyo mga kapatid. Yan po ang aking masasabi.